Good morning mga kabiyahe. Nandito tayo sa isang motorcycle shop which is ito yung Bristol Motorcycle. So, i-review natin ang isang legal expressway motorcycle. Ito po ay hindi kamahalan. Ito po ay kaya-kaya ng tayong mga wala masyadong kinikitang malaki. Ito po ay kaya-kaya dahil ito po ay hindi napapabilang sa mga mamahaling motorcycle. Ito nga po pala ay isang motorcycle ni Bristol at ito si Assassin 400. So tara, let's go. So yun, nandito nga tayo mga kabiyahe dito sa Bristol Motorcycle dito sa 2D Anabo, Imus, Cavite. Ito po yan sa may Aguinaldo Highway. So ito yung ating i-review natin ngayon, si Assassin 400. Ang kulay po nito ay orange na may combination siya white and black. So ito po siya. So bago natin umpisan mga kabiyahe ang ating review, ito po muna ay ating tingnan ang appearance. Kung gaano ba kaganda si Bristol Assassin 400. So yun mga kabiyahe, ito nga po si Assassin 400 na Bristol ay may tatlong kulay ngayon na available. Ito po ay kulay orange na may combination na white at black. So pupunta natin yung dalawang kulay mga kabiyahe. Ito naman ang isang kulay na available nila dito sa Bristol ng Assassin 400. Ito yung kulay green at yung kulay gray. So may tatlong kulay tayong available ngayon dito sa Assassin 400. Dito po yan sa Bristol, Aguinaldo Highway, Anabo 2, Imus, Cavite. So dito sa kanyang headlight, ito po yung makikita ninyo na napakaangas ng kanyang headlight at gumagamit po siya ng LED, which is maganda po yan sa gabi. At meron din po siya ditong pag naka-activate po yan is iilaw po siya. So karagdagan po yan visible para sa ating mga rider or sa ating motorcycle. So kung mapapansin niyo itong si Bristol ay talagang napaka-aggressive ng kanyang itsura dahil yung mga edges niya po kung mapapansin niyo ay mga matutulis. So ibig sabihin po nito ay nakakadagdag po ito ng kanyang aerodynamic o hindi nakakasangga sa mga hangin para bumigay ng kanyang aerodynamic sa tuwing po siya ay ating gagamitin. At kung makikita nyo mga kabiyahe, itong si Bristol ng Assassin 400 ay talagang masasabi nating ang datingan niya ay sasabihin ninyong mahal. Pero mamaya po malalaman ninyo kung magkano po ang presyo nito. Bago tayo magtatapos sa ating video, ipapakita ko muna sa inyo ang lahat na makikita natin dito para masundan po ninyo ang kung anong meron ito si Bristol Assassin. So isa na nga po dito ang kina-amaze ko is ito yung naka-special single po siya, sided swing arm. Ito po siya. Makikita po natin itong ganitong style na motorcycle sa isang mga mamahaling motorcycle. So si Assassin 400 ay iyan na po ang kanyang itsura. So ito mga makikita dito kay Bristol Assassin 400, may mga decals po siya ditong kulay white na glossy at yung kanyang kulay orange ay glossy din po. So pagdating sa kanyang upuan, ayan, malambot po siya at yung syempre yung upuan ng ating OBR hindi naman pinapahuli ni Bristol, ayan, maganda rin po siya. At yung kanyang Assassin 400, R400, Assassin R400 po. Ayan.
At ito yung kanyang foot peg o footrest ng ating OBR na napaka-premium. Hindi dudulas ang sapatos dahil may mga groove po siya. At syempre yung mga ginagamit na mga materyales, talagang materyales, swertes, makakapal, premium. Hindi talaga tinitipid ni Bristol. So, tingnan nyo mga kabiyahe, pati yung kanyang drive chain, napakakapal. Talagang premium na premium ang mga ginamit sa motorsiklo na ito. Pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang suspension, ang kanyang harapan po ay gumagamit ng inverted fork. At pagdating naman sa kanyang likuran, ito po siya, itong napakalaki na ito ay gumagamit po siya ng monoshock absorber. Sa gulong naman tayo mga kabiyahe, ito po ay ginamitan ng gulong na radial po yung brand. Ayan po, which is maganda po yung ganyang brand. Makapit sa tuyo at sa basang kalsada. At ang size naman ito mga kabiyahe sa kanyang unahan ay meron po siyang 120 by 70 by 17. Ang kanya, naka-tubeless na po yan mga kabiyahe. At yung sa likuran niya naman, meron po siyang 150, ayan po, 150 by 60 by 17. Tubeless din po yan. At pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-equip ng anti-lock braking system or ito po yung tinatawag na ABS. Naka-ABS po yan, front and rear. Ayan po. Ayan po yung kanyang ABS. Ito po mga kabiyahe ay naka-single disc brake sa unahan at naka-dual piston caliper po yan na ang brand na ginamit ay Nissin. Ganon din po dito sa likuran mga kabiyahe, naka-single disc brake at naka-dual piston caliper at naka-Nissin brand po. Iba pa pong mga kanyang specs, naka-EFI na po siya at naka-digital panel na po. At lahat po ng ilaw ay naka-LED na po siya at meron din po siya mga USB port. Maging itong ating footrest ng ating mga rider. Ayan, talaga napaka-premium. Pati itong stand niya. So hindi siya bakal mga kabiyahe. Alloy na solid. Ang kanyang exhaust, ayan, napaka-premium. Hindi ako sure dito mga kabiyahe kung ito ba ay metal or alloy. So comment down na lang kung alam nyo ang exhaust niya kung metal or alloy. Pero meron siyang naka-cover na hard plastic din para sa ating iwas paso. At pagdating sa kanyang engine, meron siyang naka-emblem na Bristol. Ngayon mga kabiyahe, i-check natin yung kanyang board panel. So yan yung mga makikita natin. Makikita nyo yung inyong ABS activate, yung kilometer, kung ilan kilometer tinatakbo nyo, yung trip, yung temperature ng inyong engine, yung oras, at yung syempre yung tinatakbo natin kung okay pa ba, at yung fuel, yung engine, andito rin, pati yung oil, neutral, pati rin yung mga gear. So, kompleto siya. So, andito yung mga kanyang switches, high and low ng ilaw. So, yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kabiyahe. Kapag tumatakbo tayo is karagdagan liwanag yung daylight running niya. Oh. Ayan, oh, kita nyo. Ang gwapo niya. So, hindi ka pa gumagamit ng kanyang headlight, dyan pa lang ang liwanag na. So pag renip natin mga kabiyahe, pakinggan ninyo mabuti. So yun, napaka-smooth ang kanyang tunog. Ayan po,
Yan po yung muffler ni Pistol Assassin 400R. So, pagdating naman dito, naka-equip siya dito sa may bandang kaliwa ay naka-equip po siya ng hazard. Ito yung kanyang busina, yung turn signal at yung kanya pong headlight. Pupuntahan na natin mga kabiyahe ang kanyang engine type. Ito po ay may liquid cooled, dual overhead cam, twin cylinder at naka 8 valve po siya mga kabiyahe. Displacement po meron po siyang 371cc. Compression ratio, meron po siyang 11.2:1. At ang max power nito mga kabiyahe, naabot po siya ng 29 kilowatt at 10,500 RPM. At pagdating naman po sa kanyang max torque, inaabot po siya ng 28.5 Newton meter at 9,000 RPM. At pagdating naman po sa kanyang fuel tank capacity, may laman po siya ng 13 liters. At ang kanyang kinukonsume po ng fuel tuwing gagamitin po natin ay sobrang napakahaba po ng kanyang tinatakbo sa bawat litro. Ito po ay nagkukonsume po lamang ng 26 km per liter. At ang kanyang wheelbase mga kabiyahe, meron po siyang 1,370 mm. At ang kanyang seat height, meron po siyang 810 mm. At ang ground clearance po niya ay meron po siyang 170 mm. At hindi rin po masyadong kabigatan ang isang motorsiklo na ito dahil meron po siyang 149 kilograms. Pagdating naman po sa kanyang dimension, yung length po niya, width at height, meron po siyang 1,950 mm. Yan po yung kanyang length. At yung kanya naman pong width or lapad, meron po siyang 825 mm. At yung kanya naman pong height ay meron po siyang 1,105 mm. Ang ibig po sabihin yung taas po ng height is magmumula po dito sa kanyang handle grip hanggang dito po sa may gulong sa baba. Yan po yung taas niya na sinusukat po natin. So yung lapad naman po, ito po yan. Kung titingnan ninyo ang inyong motor, yan ang sinusukat dyan. Yung manibela po niya. Yan po yung width. Ayan, bago pa man tayo magtapos sa ating video, ako po muna ay magpapasalamat kay Ma'am Alaysa. Siya po ang nagbigay authorize para makapag-review sa isa nilang motorcycle nila dito. At kay Sir Mark na siya pong mekaniko dito sa shop na ito, na siya pong nag-assist sa atin. At napaka-supportive po nila. At maraming salamat sa yung nanonood nito at shoutout na rin po sa mga lahat ng tiga Imus, Cavite. At sa lahat ng tumatangkilik kay Biyahe ni Frank, maraming salamat po sa inyong lahat. At heto na po ang SRP ng motorcycle na ito. Ito po ay mayroong presyo na 298,000. At may pa-discount po yan. Instead na 298,000, ito po ay makukuha na lang ngayon ng 288,000. At kung kukunin nyo naman po ng installment, ito po ay may down payment na 57,600 pesos. At sa isang taon, kayo po ay magmamonthly ng 23,232 pesos. At sa 2 taon, meron po kayong 13,632 pesos. At sa 3 taon, magmamonthly po kayo ng 10,432 pesos. So yun po ang review natin kay Bristol R400 Assassin. So maraming salamat po kay Ma'am Alaysa. Hi guys! I'm Alaysa po, ang sales ng Bristol Motorcycle Cavite. So, ni-invite po namin kayo lahat na pumunta po sa branch namin, lalo na po ngayon dahil madami pong mas malalaking discount. So, dito lang po kami sa 9073 General Emilio Aguinaldo Highway, Anabo 2D, Imus, Cavite. And ang aming contact number po is 0916-47229. And guys, please follow us on our TikTok account and our Bristol motorcycle page po, Bristol Motorcycle Cavite. Yun lang po. Ride safe, guys! So yun, thank you po, Ma'am Alaysa. Yes, sir. Thank you po. So kung nagustuhan nyo mga kabiyahe ang ating review sa motor na ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-follow nyo na rin po yung Biyahe ni Frank Facebook page. Hanggang sa muli, Biyahe ni Frank. God bless!
po.